Ang bunga, ayun o, meron pang uod. So, nagpapakita talaga na purely organic yung mga pananim dito mga ka-agri. Bato lang at nilagyan naman ng chlorine. So, yan ang resulta. Tubig at saka chlorine. Hello, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers for today's vlog. So, andito pala tayo ngayon sa Bohol Island State University, Villar Campus, which is, ito yung school natin mga ka-agri, mga ka-farmers, noong last 2019. Ngayon is, yung content natin is meron tayong kasama which is si Biz Agri TV, yung ginawa nating cameraman. Ngayon is papakita ko sa inyo yung mga garden nila which is purely organic mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito yung pananim na lettuce. Bukas mo nga sir. Ito yung pananim na lettuce nila mga ka-agri, mga ka-farmers, which is yung, ito yung Romaine na variety na lettuce. Iba yung red wave at iba rin yung iceberg. So ito yung Romaine na variety na lettuce mga ka-agri. Ito pwede siyang gawing salad. So medyo ano na siya, medyo matured na siya dahil hindi siya talaga bumuka na masyado. O kasi ang purpose din naman dinala nito mga ka-agri, mga ka-farmers, which is organic naman. So hindi tayo makakita talaga ng malaki, pangmalakihan na lettuce. Yung sa farm natin which is mixed organic siya mga ka-agri. Consider na rin siya na organic which is yung gamit naman kasi natin na insecticide which is bioinsecticide. In 3 days pwede na siya i-harvest. So ngayon, so yun nga is very commercial naman kasi for business purposes naman yung sa atin dun sa farm natin sa Alicia. So ngayon is papakita ko talaga sa inyo yung purely organic farming. So dito tayo sa string beans nila mga ka-agri. Ito yung string beans nila. Kitang-kita nyo naman mga ka-agri, mga ka-farmers na medyo ano siya, hindi talaga tulad ng synthetic farming or commercial farming is madalang siya yung ano, hindi masyadong mabulalas yung dahon. Pero so far, okay naman po mga ka-agri dahil meron naman siyang bunga, ayun o, meron pang uod. So nagpapakita talaga na purely organic yung mga pananim dito mga ka-agri. Hindi sila gumamit ng any insecticide, any herbicide, any fungicide, any foliar. O gumamit ba kayo ng foliar? Hindi. So, tara. So ngayon is ano, mag-i-interviewin din natin si Biz Agri TV kasi nga nadayo-dayo tayo dito sa farm nila, sa farm ng school nila. Dahil isa din siya sa mga employee ng Bohol Island State University. And then nabisita tayo dahil meron tayong kailangan sa kanya which is yung ano, yung ginseng. Ginseng kasi is maganda, good for health kasi yun, kaya kinakailangan ko talaga yun. Kinakailangan namin yun. So doon ko lang na ano, na realize na pag tumanda pala tayo, kinakailangan nating mga herbs, kinakailangan natin na ano kasi good for health, good for our health naman din yun yung ginseng. So napakainam din yun mga ka-agri. So dito ngayon is ano, iba yung style ng ano nila. Kumbaga halo na kasi sa permaculture yung strategy na ginamit nila which is pang tourism kasi yung tree leash na ginamit nila is very durable. Nakikita nyo naman mga ka-agri, yung tree leaves nila is very durable dahil gawa sa light materials ng bamboo. Ayun o. So pagkatapos nito, tamna na ulit ng ibang variety or ibang pananim, pwede rin cucumber, pwede siya dito mga ka-agri. Pagkatapos ng string beans. Kaya napakaganda. And then yung yung strategy ng pagkagawa, kumbaga pathway talaga, ayun o. Pathway talaga siya mga ka-agri, na pwede siyang pang tourism. So ini-encourage ko kayo mga ka-agri, mga ka-farmers na visit kayo sa Bohol Island State University Villar Campus. So makikita nyo yung organic farming dito mga ka-agri. So ito yung tomato farming nila, tomato plant. Kung nakikita nyo mga ka-agri, mga ka-farmers, very siya, hindi siya tawag nun, tuwid na daan. Tuwid na daan. Ewan ko sa sa strategy na ginawa nila. Pero
for me is ano naman, good purposes din naman kasi kumbaga mga nitrogenous plant. Iba kasi yung insekto na umaatake sa tomato at sa string beans. Ang tawag doon intercropping mga ka-agri mga farmers. So dito sa isang plot ay meron ding nakaka-attract sa akin mga ka-agri. Ito yung ginawa nilang bakod. So anong klase tong ano na to? Yan po yung tubig lang yan. Tapos nilagyan ng coloring. So nainitan, ganyan po yung resulta. Sige mga ka-agri, mga ka-farmers, i-interviewin natin yung si Biz Agri TV dahil siya yung talaga yung mag-explain sa atin kung ano yung mga strategy na ginawa nila. Dahil iba naman din yung gamit natin doon sa farm for commercial purposes din naman yung mga ka-agri kasi for businesses nga yung purpose natin mga ka-agri. Hello mga ka-farmers. So ngayon nandito po tayo sa Baiso or Bohol State University kung saan merong mga tanim po dito na pure organic talaga yung ginagawa nilang pagtanim kasi bawal po dito yung may chemicals. So kung makikita nyo mga bisagre, yung mga tanim nating mga string beans, so maraming mga insekto o gaya ng mga aphids at saka black bug. At kung makita nyo, hindi masyadong productive yung ating string beans kasi hindi po tayo nag-apply ng synthetic. So ngayon ang ginamit namin pampataba yung vermi lang po at saka kunting rice hull may iti sa manok. Yan lang po yung ginagamit namin ngayon. So sa kabila naman, meron din kaming mga tanim dito na lady's finger or okra in Bisaya. So kung makikita nyo magbisagre, so nasa 2 weeks pa lang to na tanim. So kung makikita nyo, hindi pa masyadong malaki. So ang ina-apply na abono dito is yung vermi lang po at saka chikindang at saka meron naman tayong ditong mga kangkong or Chinese kangkong. So medyo yung tanim natin is alternate kasi dito hindi tayo nag-focus ng isa lang. Gusto natin marami yung ating maitanim para sari-sari talaga yung resulta. At sa kabila naman may ginawa tayong mga nandun na landscape pero hindi pa natin linis to kasi wala na po tayong time. So yung nilagay namin na pampabaganda, yung mga kuhan lang po, yung bato lang at nilagyan naman ng coloring. So yan ang resulta, tubig at saka coloring. So ito, mga nasa 1 month na po to. So kung makita nyo mga kabisagri, yung ating mga tanim hindi talaga masyadong productive kasi wala po tayong ginagamitan ng pesticide kasi pure organic tayo. So yan ang pinaka maganda na gagawin natin kung mag-garden tayo para hindi naman makakasira sa ating katawan. So yun mga kagi, mga farmers, so sana marami kayong natutunan sa video na to, which is yung content natin is true organic farming. Then nakabisita tayo ulit sa school natin, tapos nakita natin yung mga pananim nila na napakaganda, then purely organic talaga. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri. So mega love shoutout pala sa ating visitor pala tayo. Mega love shoutout kay Biz Agri TV, paki-follow yung channel nila mga ka-agri dahil nagpo-promote din siya ng organic farming at organic agriculture mga ka-agri. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri. Happy farming.